Ang Bayan Editorial, Nobyembre 21, 2024. Lumalaking banta ng gera at pasismo ang dala ni Trump. Sa muling pag-upo ni Donald Trump sa imperialistang trono bilang ika-47 presidente ng United States, dala niya ang banta ng lalong malalaking gera sa iba't ibang panig ng mundo, kaakibat ng lalong pagbulusok ng kabuhayan ng mamayang Amerikano at ng lumalakas na pagbaling sa pasismo ng reaksyonaryong estado ng US. Nang unang maupo sa kapangyarihan noong 2016 hanggang 2020, naging bantog si Trump sa kanyang mga patakaran at hakbanging ultra-kanan, rasista, pasista, kontra-demokratiko, kontra-imigrasyon, kontra-kababaihan, kontra-LGBT at ultranasyonalista. Nakabalik siya sa kapangyarihan sa nagdaang eleksyon matapos ang 4 na taon sa ilalim ng Partidong Demokrat ng labis na pagkasiphayo ng mamayang Amerikano sa nagpapatuloy na krisis sa ekonomiya at palaki ng palaking apoy ng mga gerang inuudyok ng US. Tulad sa nakaraan, sinakyan ni Trump ang mga hinaing ng karaniwang mamayan sa nagtataas ang presyo, mababang sahod at kasakiman sa tubo ng malalaking korporasyon. Subalit sa katapusan, sinilyaban ang puot sa kriminal na imigrasyon at mga minorya na umaagaw sa trabaho, sumisira sa kaugaliang Amerikano, pati na laban sa mga palaboy, mga nagdodroga, mga nagpuprotesta. Tinulak ng mga opisyal at alyado ni Trump ang Project 2025, isang masaklaw na sakad-sakaring reaksyonaryong programang magpapatupad ng malawakang deportasyon, pagbuwag sa Department of Education at iba't ibang ahensya ng gobyerno, pagkaltas ng buwis sa mga korporasyon, pagkait ng karapatan ng kababaihan sa aborsyon at iba pa. Nilalabusaw ni Trump ang ugat ng krisis ng sistemang kapitalista sa US upang tabunan ang katotohanan kinakatawan niya ang interes ng mga monopolyo kapitalistang nagbubundat sa mga insentibo, pagkaltas ng buwis at pagbigay ng subsidyong galing sa bulsa ng mamayang Amerikano. Sa unang termino ni Trump, kumamkam ng supertubo ang malalaking korporasyong Amerikano sa pinansya, komersyo, langis, paggawa ng kotse, mga armas, gamot, mga kagamitang elektroniko at iba pa. Nagdidilang ahas si Trump sa pag-aastang kaibigan ng Rusya at pagsabing tatapusin sa isang araw ang giyera sa Ukraine. Gayong ang katotohanan ay siya mismo ang nagtulak na palakihin ang ayudang militar noon para sa Ukraine upang itutok ang missile at iba pang armas ng US sa Russia. Sa ilalim ni Trump ay pinataw niya ang mga patakarang panggigipit sa ekonomiya kontra Russia. Siya rin ang nooy pumunit ng kasunduan ng US at Russia para sa paglimita ng dami at lakas ng mga armas nuklear upang bigyang laya ang US na muling ibuelo ang produksyon ng mga ito. Buladas ang mga pahayag ni Trump na nais niyang tapusin na ang karahasan sa Gaza at Lebanon. Gayong ang katotohanan ay lubos-lubos niyang sinusuportahan ang Zionistang Israel at armadong pagpunteriya sa Iran. Noong 2018, pinag-utos niya at personal ng pinasinayaan ang paglipat ng embahada ng US sa Jerusalem, syudad na ignikit ng mga Palestino na kapitolyo ng kanilang bansa. Ang balak na hirangin ni Trump na kalihim sa panlabas na ugnayan ay kilalang anatikong Zionista at kontra sa Iran. Sa pagbabalik sa poder ni Trump, inaasahan ang lalong pagsidhi ng hidwaan ng US sa China. Pangako ni Trump na itataas ng 3 ulit pa ang mga taripa sa mga inaangkat na produktong Chinese na lumaki ng mahigit 2 ulit mula 2020 at ganap na paghinto ng pag-aangkat ng mga produkto ng China pagsapit ng 2028. Malakas na paghiganti ang banta ni Trump sa mga bansang bumibentahe sa kalakalan sa US. Harapang banta ito sa China at nagtataas ang posibilidad ng tuwirang armadong konfrontasyon sa China sa hinaharap. Maaalalang sa ilalim ni Trump, unang binuo ang Operation Pacific Eagle Philippines na nakatuon sa pagpapalakas ng presensya ng mga tropang Amerikano sa Pilipinas, kaakibat ng patakarang pivot to Asia ng US. Ang mga deklarasyon ni Trump, natitiyakin niyang ang puwersang militar ng US ang pinakamalakas at pinakanakamamatay ay alinsunod sa tulak ng US na udyukin, paypayan o tuwirang kasangkutan ang mga gera sa iba't ibang panig ng mundo. Desperadong US na lalong palawakin ang saklaw ng imperyo nito na unti-unting naagna sa gitna ng hindi malutas-lutas na krisis ng pandaigdigang sistema ng kapitalista. Hanggang ng US sa kontrolin o agawin sa kanyang mga karibal ang mga pamilihan at pinagkukunan ng langis, mahalagang mineral at iba pang rekursong kailangan sa produksyon. Nakatuon ngayon ang US sa mga gera sa Eastern Europe at Middle East at tuloy-tuloy na pinaiinit ang sitwasyon sa Asia sa pamamagitan ng pagpapalaki ng presensya nito sa South China Sea at Pacific Ocean. At sinusulsulan ang mga alyado nito sa NATO at Japan na palakasin ang presensyang nabal sa mga naturang karagatan.
Sa kasulukuyan, ang imperialismong US ang pangunahing pinagmumula ng banta ng pagsiklab ng mas malalaking gera sa iba't ibang panig ng mundo. Tumitindi ng tumitindi ang pang-aapi nito sa mga mamamayang naghahangad na pambansang paglaya, ang panggigipit at panghihimasok nito sa mga bansang nagtatanggol ng kasarinlan at ang pag-uupat nito sa gera para paluhurin ang mga imperialistang karibal nito at itaguyod ang sarili bilang natatanging superpower sa buong mundo. Lahat ng kontradiksyong ito ay tiyak na sisidhi pa sa mga darating na taon sa pagtulak ni Trump ng hegemonya ng imperialistang US. Nararapat lamang na magbuklod ang mga mamamayan ng buong daigdig kaisa ng mamamayang Amerikano sa isang nagkakaisang frente laban sa imperialismong US at sa mga pabigat na patakaran nito sa ekonomiya at kalakalan, sa panghihimasok at agresyong militar at pang-uupat nito ng gera sa iba't ibang panig ng mundo. Sa partikular, dapat militanteng labanan ng sambayanang Pilipino ang imperialismong US at sa paggamit nito sa Pilipinas bilang malaking base militar at lunsarang ng gera. Dapat ubos kayang labanan ng sambayanan ang pang-uudyok nito ng armadong sigalot sa South China Sea at ang pagkaladkad sa Pilipinas sa pakikipaggirian nito sa China. Dapat todong ilantad at patikusin ang papit na rehimeng Marcos sa pangangayupapa nito sa imperialismong US. Higit kailanman sa kasaysayan, dapat ngayong buuin ang malawak na pagkakaisa ng sambayanang Pilipino at suungin ang lahat ng larangan ng paglaban upang kamtin ang pambansa at panlipunang paglaya.